Sandali ho, nasa linya natin si Major General Manuel V. Siquitin, Philippine Army, ang commander po ng Civil Relations Service ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaugnay ito sa ating binabalita at tinatalakay kanina na nakamit ito na highest approval and trust rating ng ating Armed Forces of the Philippines among the government agencies. Congratulations. Sir, General Secretary Sir, Nick Lipana Echibare po, live na tayo sa ating pulso at balita. Sir, dito po sa DWWD sa Boses ng Kawal Pilipino. Sir. Hello, good morning din. Magandang umaga sa lahat. Yes, sir. Si Nick Lipana Echibare po ito, sir. Hello. So, dito po sa nakuha nating trust rating na ang taas nito, yung among government agencies, ano ho ang kwan? Anong reaksyon ng Civil Relations Service dahil kayo ang pinakabintana ng ating Armed Forces of the Philippines? Sa ngayon, nagpapasalamat tayo sa ganitong trust rating. Alam nyo, pinaghirapan din ito ng ating mga kasundaluhan. For many years, na-maintain natin yung discipline natin at na-admire tayo ng mga pinagsiservisyohan natin. Kaya ito yung result ng mga ginawa natin for the past several years. Kaya na-maintain natin yung ating trust rating. Yes, sir. Kumbaga, ito naman yung pagkakuha ninyo ng mataas na trust rating na ito, kumbaga, hindi naman ito sinasadya na talagang kaya kayo nagsusumikap, nagampanan ng inyong mga tungkulin is dahil dito sa mataas na trust rating, kundi ito yung talagang mandato ninyo na ngayon ay talagang binigyang pagkilala ng taong bayan, Alam niyo, ito lahat naman serbisyo, hindi naman tayo nagsiservisyo para lang sa trust rating. Oo. Nung pa tayo sa serbisyo natin para sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. Kaya ito, result na lang itong mataas sa trust rating, pero ang Armed Forces of the Philippines ang nasa isip naman ng lahat ng nanunungkulan dito ay magserbisyo sa mga kapwa Pilipino. And kumbaga, hindi naman nangangahulugan na makuha natin ngayon ang trust rating so na magiging complacent tayo. Ibig sabihin, mas lalo tayo magiging inspired siguro ngayon sa pagtupad sa inyong tungkulin. Correct. Actually, challenge sa atin ito kasi ilang taon na tayong nasa taas ng mataas na rating, rating para sa ibang mga ehensya. Kaya dapat may challenge ito para ipagpatuloy natin yung gawaing tama. At serbisyo at sakripisyo para sa mga Pilipino. Correct. Oo. Kumbaga, yung sa inyo ngayon is kung at least kung paano ma-maintain ito kung hindi man natin lalong mapataas pa. Sa nakita ho ninyo, sa yung survey nito ng Publicus Asia Incorporated, kumbaga, ano hong mga particular, lalo ngayon sa panahon ng pandemic, yung posible ho na nakita ng taong bayan, Kaya nung magkaroon sila ng pagkakataon na i-express yung kanilang saloobin sa Armed Forces of the Philippines dito sa survey nito, kanilang pinakita yung pagkilala nila dito sa AFP. Ano yung particular na mga bagay? Tayo kasi nakikita tayo ng mga kababayan natin. In most times kung merong kaguluhan sa mga kabundukan, tayo yung unang pumupunta para masiguro na ma-maintain yung peace. Tapos kung may mga disaster, kung may bagyo, kung mayroong mga bulkan na pumuputok, tayo rin yung unang dinideploy. Ganun din sa eleksyon, kung kailangan ma-maintain ang seguridad ng mga polling places, nandyan din tayo. Tapos kung may relief goods na i-repack, tayo rin yung tutulong doon. Ibig sabihin, hindi lang po tayo nag-i-exist para sa kaguluhan o sa gera. Kumbaga, sa lahat ng panahon, kung may kailangan ng manpower, ng transportation, ng support, ng physically or any other way, nandyan po yung Armed Forces of the Philippines. Very visible po siya. Kaya tayo talaga namang nakikita ng mga kababayan natin.
So parang ano, no? Hindi lang sa mga syudad, kundi sa mga kabundukan na rin. Parang jack of all trade tayo, no? Especially ngayong panahon ng pandemic, diyan nila nakikita yung ano, mga military nurses natin, doctors, yung mga Correct sundalo. po. Oo, Pati yung ating military nurses, ino-augment natin sa correct. mga civilian hospitals. Yan. And yung ating mga members ng armed forces, sila yung mga kumukuha ng mga supply ng mga, di ba, medical supplies nung unang bugso ng kuwan hanggang sa ngayon ng pandemic, yung naghatid ng mga bakuna, etc., community support program, lahat ano, halos binabalikat ng ating armed forces of the Philippines. So, itong mataas Yes, na, yung mataas na trust and approval rating po na ito, indikasyon ito ng yung patuloy na pagiging professional, ano, ng atin nung Yes, mga miyembro ng armed forces, ano? Kumbaga ibang-iba sila ngayon. But ngayon po sir, meron din kayo ano, parang dito sa pagpapatuloy ng magandang serbisyo, tamang-tama naman. Meron kayong mga tinanggap na mga anti-terrorism electronic equipment kahapon yata ito, ano, galing sa donasyon ng Australia. Yes, opo. Nagtanggap tayo ng mga audiovisual at ibang technical equipment galing sa gobyerno ng Australia. Nagbisita po yung ating minamahal na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Jose C. Faustino, at kasama niya po yung representative, yung Assistant Defense Attaché ng gobyerno ng Australia, at nagdala sila ng mga equipment para sa atin. Oo. Kasi tayo po ay nag-oorganisa ngayon ng tinatawag na Center for Preventing and Countering Radicalization and Violent Extremism. Okay. Alam nyo po, dati ang role lang ng armed forces puro direct action o puro panggera lang. Ang ating pananaw noon, ang ating role ay establish defeat mechanisms, yung mga lalaban lang para talunin yung mga terorista dito sa bayan natin. Pero sa ngayon, meron na tayong tinatawag na stability mechanisms. Itong stability mechanisms na ito ay naniniguro na hindi magkakaroon ng recurrence ng terrorism o ng radicalization, at yung mga kabataan natin ay hindi na mare-recruit ng mga NPA o ng Abu Sayyaf, ng iba-ibang teroristang grupo dito sa bayan. So ngayon, itong center na ito, dito na po yung sentro ng pag-aaral, pagkukumpleto ng mga datos, at pagpapadala ng mga team para makipag-engage sa mga local leaders para masiguro na ma-maintain na yung peace. Sabi nga natin, yung ma-continue yung stability mechanisms. Na habang nakikipag-usap tayo, yung mga counterpart natin sa mga civilian sector, ay naririnig nila na hindi na dapat magkaroon ng pagtaas ng terorismo sa bansa o continuing recruitment ng mga kabataan, either magsali sa NPA o magsali sa mga teroristang grupo katulad ng Abu Sayyaf. So, ibig sabihin na ito kailangan masustain natin kung ano man yung nakukuhang tagumpay ngayon ng kampanya ng AFP against dito sa mga CPP, NPA. Ano. Itong PCRBE na ito, anong particular po ng tanggapan ng AFP ang mga siwa nito? Magtatayo tayo ng isang group ulit, isang civil relations group. Okay. Para yun na yung bubuo ng core nitong Center ng Preventing and Countering Radicalization and Violent Extremism o PCRBE. So bagong grupo ito, nagre-recruit tayo ng mga researchers at leaders dito at mga tao. Magbibigay tayo ng dagdag na tao para masimulan na itong pag-operate nitong ating bagong opisina. So under ito ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Correct po. At magko-coordinate po siya sa mga civil relations groups natin sa lahat ng
area command sa buong Pilipinas po. So parang ang nakikita ko ngayon, kumbaga yung augmentation ng ating mga pwersa, hindi na rin sa armed struggle, kundi parang nakatuon na tayo ngayon dun sa mga from community support program, parang nandun na tayo sa retooled community support program or yung yung sustainable programs na pinag-uusapan, Opo, tama po yon. Yung sabi nga natin kanina, yung stability mechanisms na tayo. Hindi na po ito sa direct action while nandun pa rin po yung mga combat units natin to oppose yung terrorist groups physically saka sa mga kinetic operations. Pero meron na rin pa po tayong mga grupo na nakikipag-engage para naman hindi bumalik yung correct. Yung pag-organisa at pag-recruit sa mga teroristang grupo. Ang sabi nga natin, ang hinahabol po natin ngayon yung panahon kung saan ang pagbabawas sa puwersa ng mga teroristang grupo ay mas mabilis kumpara sa kanilang pagre-recruit. Yun. Oo. Actually, yung mga nakakausap ko rito, yung mga battalion commanders natin, sila mismo yung nagsasabi na talagang merong merong mga recovery effort yung mga members ng New People sa army doon sa mga dati nilang na lugar na kumbaga impluwensyado nila. Pero yun nga ang kagandahan nito dahil doon sa mga community support program na atin nung Armed Forces of the Philippines at doon sa retooled CSP nila. Kumbaga mismong taong bayan na rin yung mga umaayaw at kuminsan pati daw yung mga naglaylo na na pinipilit na sumanib ulit maging aktibo, ang ginagawa nila parang ang isip daw nila kaysa sumapi ako sa inyo, tutuloy na lang akong susuko dito sa ating gobyerno kasi nga nakikita na nila yung determinasyon at sinseridad ng gobyerno na pagtulong sa mga sumusukong rebelde. Tama po yun. Actually, nahihirapan na pong mag-recover at mag-recruit yung mga NPA sa mga dati nilang strongholds. Oo. Kasi yung mga na-recover na po nating area, patuloy po nating dinadala ng mga livelihood projects at mga infrastructure projects para masiguro na hindi na magbabalik yung impluensya ng mga NPA o terorista sa kanilang mga lugar. Example po nito, nagtatayo na tayo ng mga infrastructure na mga kalsada, correct, eskwelahan, mga barangay health center at iba pang mga establishmento para hindi na para makita na ng mga tao doon sa mga kabukiran na nandyan yung gobyerno at tutulungan sila at hindi nila dapat suportahan ang mga NPA o iba pang mga teroristang grupo. Katulad doon ngayon, sinasabi nila nasa 16.4 billion pesos na halaga ng mga proyekto, mga pang-infrastruktura doon sa mga dating barangay na na napalaya na sa pamimesta ng mga New People's Army. Yung kasalukuyan na gumugulong na para dito sa may 812 na mga barangay nga doon sa 2,317 na mga proyekto yung kasalukuyan gumugulong ngayon doon sa Barangay Development Program ng NTF-ELCAC. Opo, tama po yan. Bibigyan natin sila ng 20 million per barangay para makapag-determine ng kanilang infrastructure project. Na noon pa po yan pinag-usapan. Simula pa po nung nag-deploy tayo ng mga team ng mga army na sundalo sa mga iba-ibang barangay kung saan nakipaghalubila sila sa mga tao doon sa barangay hanggang ma-determine nila yung mga needs assessment o mga needs requirements nila para masiguro na mag-improve yung mga barangay kung saan dating tinatawag na GIDA o Geographically Isolated and Depressed Areas. Para ito medyo umangat ang antas ng kanilang ekonomiya. I see. Okay, sir. So sa ngayon conscious lang ako, hindi ba kayo nahirapan dito sa yung kumbaga yung mapanatili or mapataas pa itong mataas na rating na ating Armed Forces of the Philippines ngayon, lalo na ngayon meron kayong bagong itatayo na opisina, itong yung PCRBE nga yata yun. Paano nyo hinaharap yung challenge na ito, sir? Mataas po ang trust ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines sa mga kasundaluhan natin. Ngayon, it's an accepted fact na disiplinado na po yung mga sundalo natin at Professional very professional po ang kanilang mga dealings at ito ay magpapatuloy.
Dahil naging maganda na po ang training at pag-aalaga sa disiplina ng mga kasundaluhan natin at yung mga programa natin ay all for the professionalism ng ating mga sundalo. Sir, baka meron kang gustong pasalamatan, no? Especially yung mga miyembro ng AFP mula sa mababang rango hanggang sa kahit itaasan, ano, na very instrumental dito sa inyong mataas na rating na ito. Opo, nagpapasalamat po tayo hindi lang sa mga opisyal kundi sa kada isang sundalo. Correct. Ng Armed Forces of the Philippines. Sabi nga nila, every soldier, sailor, marines, and airmen counts. Kada isang sundalo po ay may importansya para maging maganda at professional ang ating Armed Forces of the Philippines. At ganun nga rin, hindi lang po tayo within the Philippine government nagpapasalamat. Yung ating mga allies in other armed forces, katulad ng Australia, nagpapasalamat din tayo sa tulong nila na binibigay, katulad ng pagbibigay ng mga equipment para may pagpatuloy po natin yung stability mechanisms natin para masiguro na hindi makapag-recruit muli, hindi lumaki muli, at maniguro na talagang bababa ang terorismo dito sa bansa at maipagpatuloy natin ang peace and development po na efforts ng gobyerno natin para sa kapwa natin Pilipino. I see. Sir, maraming salamat po sa oras. Mag-iingat po kayo lagi. Thank you very much din po. Maraming salamat at magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Si Major General Manuel V. Siquitin, Philippine Army, Commander po ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Ang ating nung nakausap, bagay ng ating patuloy na pag-usad ng Pulso at Balita. Pulso at Balita.